Kabanata 1981. Ang kaliwang kamay ng Diyos. Ang isang malaking halaga ng espasyo ay nagsimulang gumuho. Ito ay isang eksena na kamukha ng eksena sa pelikula na naglalarawan ng pagkawasak ng mundo. Si Tyr ay umasa sa kanyang gawa-gawang damdamin at nagsimulang tumakbo ng galit na galit sa gitna ng kaguluhan. Hindi masabi ni Dylan ang direksyon. Ang tanging nagawa na lang niya ay sumunod sa pangunguna ni Tyr at kumari pa ng takbo papunta sa harapan. Isa pang pagsabog ng gintong liwanag ang lumitaw sa kanilang harapan pagkatapos nilang sumugod sa loob ng 10 minuto. Ano yun? Parehong nagulat sina Tyr at Dylan. Nang malapit na sila, napansin nila ang isang gintong braso na nakabitin sa hangin. Ito ay kaliwang kamay ng Diyos. Ang kaliwang kamay ng Diyos. Biglang napuno ang isip ni Tyr ng mga ganyang salita. May kakaiba siyang naramdaman sa kanyang puso. Bakit naputol ang kaliwang kamay ng Diyos at nahiwalay sa natitirang bahagi ng kanyang katawan? Kung ang Diyos na ito ay nawala ang kanyang kaliwang kamay bago siya namatay, ang kanyang kamay ay hindi lilito dito pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kung ang kanyang kamay ay pinutol pagkatapos ng kanyang kamatayan, sino ang may kakayahang gawin ito? Maaaring maputol ng salarin ang kaliwang kamay ng Diyos, ngunit hindi nila ito inalis matapos putulin ang kamay. Sa halip, inihagis nila ito dito. Panay ang pagbagsak ng espasyo sa likod ng dalawa. Wala masyadong oras si Tyr para mag-isip tungkol dito ngayon. Mabilis niyang nilapitan ang kamay na iyon at inilagay sa kanyang wrist guard. Ang espasyo sa kanilang paligid ay gumuho, na nagpapakita ng napakaraming black hole na nagngangalit sa mga bagyo. Isang mapanganib na pakiramdam ang sumalubong sa kanilang dalawa ng sabay. Isang parihabang daanan ang lumitaw sa harap nilang dalawa. Kasing laki ito ng kabaong na nakasabit sa labas. Iyan ang labasan. Kailangan nating lumipad doon. Nang walang anumang karagdagan, ang duo ay gumawa ng mga vortex ng enerhiya ng sigla sa ilalim ng kanilang mga paa at itinulak ang kanilang mga sarili palabas ng daanan. Isang nakakabinging dagandong ang nagmula sa somewhere sa likuran nila habang ang dalawa ay lumipad palabas ng black hole. Ang espasyo sa likod nila ay tuluyan ng gumuho. Ang mga demigod na iyon ay naghintay para sa dalawa sa mga bundok na natatakpan ng nyebe sa labas ng mundo. Naisip ni Tyr at Dylan na 1 o 2 oras pa lang mula nang pumasok sila sa kabaong. Gayunpaman, lumabas na 7 araw na silang naghihintay sa kanila sa labas ng mundo. Walang pagkakaiba sa pagitan ng araw at gabi sa loob ng espasyo. Maging ang mga demigod na ito ay nahirapang tiisin ang walang layuning paghihintay. It's been almost 7 days. Bakit hindi pa nagpakita mga iyon? Minarkahan ni Roland ang ibabaw ng yelo kada ilang oras gamit ang kanyang mga daliri. Ginamit ng magkapatid ang pamamaraang ito upang masubaybayan ang oras habang sila ay naninirahan sa mahabang panahon sa yelo, 12-dosenang marka ang natatakpan sa ilalim ng mga paa ni Roland. Ayon sa kanilang tala, 7 araw at 7 gabi na silang naghihintay dito. Maraming demigod ang nakaupo na nakakross ang paa sa ibabaw ng yelo. Gumamit sila ng pagninilay-nilay upang malampasan ang mahirap na panahong ito. Ang ibabaw ng kanilang mga katawan ay natatakpan ng makapal na patong ng hamog na nagyelo na para bang lahat sila ay mga eskultura ng yelo. I'm sure there are other ways out. Siguradong nagbolted na ang dalawa. Marami sa kanila ang naghinala na mayroong higit sa isang labasan mula sa espasyo ng kabaong. Hinanap nila ang lugar, ngunit nakarating sila na walang dala. Sa wakas, napilitan silang bumalik sa lokasyong ito at maghintay. Marami sa kanila ang nagtanim ng sama ng loob sa kanilang mga puso. Kung maglakas loob silang tumakas dala ang mga kayamanan ng libingan, puputulin ko sila sa paa kapag nakaalis ako dito. Sa sandaling nawala ang boses, ang demigod ay sumugod sa isang lugar na hindi kalayuan. Si Cacus ang nakatayo doon. Hindi na siya pumasok sa kalawakan kasama sina Tyr at Dylan dahil hinaila ang dalawa ng misteryosong puwersa, at may porma sayo na hamarang sa kabaong. Tulad ng ibang demigods, hindi na siya makalapit sa kabaong. Ang Cacus ay lumilitaw na nasa isang kahabag-habag na kalagayan sa oras na ito. Nakabantay sa harap niya sina Galaane at Daft Monk. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nang makitang lumakad ang demigod na ito, hindi mapigilan ni Galaane na sumimangot. Umalis ka nga at hayaan mo akong ilabas ang galit ko sa kanya.
Ang demigod na iyon ay sumugod patungo kay Kakis at sinuntok ang isang mabangis na suntok sa kanyang dibdib nang biglang bumagsak ang kanyang mga salita. Si Kakis ay walang sariling pag-iisip, kaya hindi siya nakakaramdam ng sakit. Siya ay katulad ng isang robot. Hindi siya lalaban kahit matalo. Masaya ba ito? Pinigilan ni Gallane ang lalaking gustong magpatuloy sa pag-atake kay Kakas. Tinitigan niya ng masama ang demigod na iyon. Lahat tayo ay walang mapapala kung si Tyr ay tunay na tumakas kasama ang mga kayamanang iyon. Ano ang mali kung ako ay naglalabas ng aking mga pagkabigo sa pamamagitan ng kanyang pipay? Ang mga bagay ay hindi naging masama sa unang 2 araw. Habang tumatagal, parami ng parami ang mga demigod na nawala sa kanilang pasensya at nagsimulang maglabas ng kanilang galit kay Kakas. Si Kakas ay natatakpan ng mga siksik na bitik at marka sa buong katawan niya noon. Maaaring matagal na siyang nawasak ng mga demigod na ito kung hindi nakialam sina Gallane at Daft Monk. Tama na. Walang kwenta tong ginagawa mo. Umakyat din si Daft Monk mula sa gilid at binigkas ang Amitabha. Itigil na iyang walang kwenta and get out of my way. Dahil na-target si Kakas, tumanggi ang demigod na palayain ang Cat Matter. Samantala, lumapit sa kanila si Locke kasama ang puting unggoy. Sa narinig ko mula sa ibang demigods, hindi kayo eksaktong close sa duo, di ba? Hindi na kailangan yung dalawa na lumayo sa lahat para sa kapakanan ng Popeye. Upang maging tapat, ang aking pasensya ay nanalo din ng manipis kapag ang dalawang iyon ay umalis sa espasyo mamaya, nagpasya akong patayin sila kung mayroon silang mga kayamanan o wala. Hahaha. Pagkababa ng boses niya, sumugod din si Luca papunta kay Kakas kasabay ng puting unggoy. Ang mga demigod na iyon sa loob ng alyansa ni Malek ay hindi napigilan ang kanilang sarili. Inilagay ni Malek ang kanyang daliri sa ulo nito, ang apoy ay kumikislap sa kanyang bungo. Ang balangkas na ito ay tila may natutunan ng matagal na ang nakalipas, ngunit hindi niya ito isiniwalat. Bibigyan pa natin ng isang araw. Aalis tayo kapag hindi lumabas sina Tyr at Dylan. Pagkatapos kong umalis dito, sisirain ko ang Regal Palace at magdedeklara ng digmaan sa buong sinaunang martial arts world. Nagulat ang maraming demigod nang marinig nila ang deklarasyon ni Malek. Lumapit si Tempestos sa kanya at naguguluhan na tinanong siya, ano ang ibig mong sabihin dito? Tyr had killed Banji and the Barbarian King some time ago. I'm aware of it. For the sake of the big picture, I didn't reveal it, but my pasensya is wearing thin. Naging madilim na anino si Malek at lumipad patungo sa Kakas nang bumagsak ang boses. Isang napakalaking itim na karit ang lumitaw sa kanyang kamay, at nilaslas niya ito sa leeg ni Kakas. Kabanata 1982. Napakalaking mabangis na pagsalakay. Walang balak magpigil si Malek. Naglunsad siya ng pag-atake na may layuning sirain si Kakas. Mapupugutan ng puppet bilang resulta ng nakakatakot na suntok na ibinigay niya. Si Kakas ay walang pinagkaiba sa isang tulala na walang manipulasyon ni Tyr. Hindi siya nakasagot ng makitang palapit ng palapit sa kanya ang karit ni Malek. Malupit. Sa kanilang puso, hindi napigilan ni Gallane at Daft Monk na magmura. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na intensyon, napakaraming demigods ang desidido sa paglabas ng kanilang galit kay Kakas. Wala silang lakas para pigilan sila. Nang malapit nang tumama ang karit ni Malek sa leeg ni Kakas, biglang umiwas sa pag-atake ang Popeye na matagal nang hindi kumikibo. Nagpakawala siya ng suntok kay Malek ng isang malakas na strike. Ang lakas ni Malek ay mas malaki kaysa kay Kakas, ngunit ang pag-atake ng Popeye ay nahuli siya ng bantay. Saktong dama po ang suntok ni Kakas sa dibdib ni Malek. Napabuga siya nito pabalik 7 o 8 metro ang layo. Anong nangyayari? Hindi nagtamo ng anumang pinsala si Malek. Nabigla na lang siya sa biglaang inasal ng papat. Boom boom boom. Ang Numen casket, na nasuspine sa kalagitnaan ng hangin, ay nagsimulang umindayog ng marahas. Hindi mabilang na mga bitik ang makikita na tumatakip ng makapal sa ibabaw ng Numen casket. Ang kabaong na nasuspine sa hangin sa loob ng hindi mabilang na taon, ay nabugbog sa mga piraso ng isang pagsabog. Lumipad sina Tyr at Dylan mula sa sumabog na kabaong. Lumabas na sila. Lahat, na kanina pa naiinip na naghihintay, ay nakatutok sa dalawa habang lumilipad sila palabas ng kalawakan. Malek, malupit ka? Kasuklam-suklam na galit si Tyr nang mapansin niya si Malek at ang iba pang mga demigod na sinubukang sirain ang kanyang Popeye.
Ngumuso si Malek sa paghamak. Kaaway niya rin si Tyr. Nang makitang lumabas sina Tyr at Dylan, pinalibutan ng lahat ang dalawa. Sabay-sabay na iniunat ni Roland ang kanyang kamay sa kanila at nagtanong, nasaan ang kayamanan ng libingan ng Diyos? Napagtanto lang ni Tyr at Dylan kung gaano kahirap ang sitwasyon nang pinalalabas ni Roland ang mga kayamanan. Itinuon nila ang lahat ng kanilang lakas sa pag-aaral ng mga galaw ng Three Sword Scriptures at Seven Blade Form sa loob ng libingan. Hindi man lang sila nag-abalang maghanap ng mga kayamanan. Nang maglaon, gumuho ang libingan pagkatapos nilang magawa ang mga galaw ng walang kapantay na pamamaraang iyon. Sa madaling salita, wala silang nakitang yaman sa loob ng libingan. Nahihiya namang napatingin si Tyr sa lahat. Sabi niya, guys, maniniwala ba kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo na wala kaming nakitang yaman sa libingan? Ano? Nang bumagsak ang boses ni Tyr, galit na sumigaw ang magkapatid na vassal. Tinitigan din ng ibang mga demigod na katabi nila ang dalawa na may pangit na ekspresyon, Tyr and Dylan, are you two eager to die? So, you want to keep all the treasures to yourself, ha? Iabot mo sa amin ang mga kayamanan. Wala ni isa sa kanila ang naniwala sa paliwanag ni Tyr na walang nakitang yaman sa puntod. Ipinapalagay nila na gustong itago ng dalawa ang mga mahahalagang bagay na iyon sa kanilang sarili. Lahat ay sumugod kay Tyr at Dylan sa pagtatangkang patayin sila. Paulit-ulit na umatras sina Tyr at Dylan. Sinubukan nilang ipaliwanag, alam namin na lahat kayo ay naghihintay sa amin dito sa labas. Hindi kami maramo, alam mo. Hindi kami nakikinabang sa pagsisinungaling sa iyo. Totoo na wala kaming nakitang kayamanan sa lahat, pwede bang huminahon ka? Huwag magbiro. Humakbang pasulong si Malek at nilaslas si Tyr. He chided, Tyr, pinatay mo si Banji at Barbarian King. Hindi ko pa na-settle ang score sa'yo. Ngayong totoong nag-aaway na tayo, gusto kong mapunta ka sa kamatayan. Nagulat si Tyr. Hindi niya akalain na alam ni Malek na siya ang pumatay kay Banji at Barbarian King. Hindi inaasahan ni Tyr na magpipigil ang lalaking ito ng matinding galit at umaktong parang walang nangyari. Hindi na kailangan pang magpigil ni Malek sa sandaling tuluyan nang bumagsak ang magkabilang panig. Ginamit ni Tyr ang kanyang top speed para maiwasan ang hiwa ni Malek. Inilabas din niya ang kanyang sandata at hinawakan sa kanyang mga kamay. Gaya ng sinabi ko kanina, walang kayamanan sa puntod. Bakit ba nahihirapan kayong lahat na paniwalaan ako? Sa pamamagitan nito, sinira ni Tyr si Malek. Ang magkabilang panig ay agad na nasangkot sa isang matinding labanan. Ang iba pang mga demigod ay sumali sa labanan sa ilang sandali pagkatapos. Tumanggi silang maniwala na ang libingan ay walang anumang kayamanan. Dumaan na sila sa kamatayan para makarating sa ganito, at muntik na silang mapatay dito. Hindi katanggap-tanggap na bumalik silang walang dala. Nag-uumapo sa galit ang puso ng lahat. Pakiramdam nila ay pinaglaruan sila ng dalawa. Patayin natin sila. Siguradong pinaglalaroan tayo ng mga ito. Ang karamihan sa kanila ay naglabas ng kanilang mga sandata at sumugod patungo kina Tyr at Dylan habang sina Daft Monk at Galaane ay nalilito sa kung ano ang gagawin. Sa isang banda, gusto nilang ibigay sa kanila ni Tyr at Dylan ang kayamanang nararapat sa kanila. Hindi ba't lahat ng tao ay pumunta rito para hanapin ang kayamanan ng libingan? Sa kabilang banda, nagkaroon sila ng mga espesyal na pagkakaibigan matapos lamang silang makilala sa maikling panahon. Magkaibigan sila. Paanong magkapatayan ang magkakaibigan? Anong dapat nating gawin? Naniniwala ka bang walang nakitang kayamanan sina Tyr at Dylan sa loob ng puntod? Lumingon si Galaane at tinanong si Daft Monk sa tabi niya. Hindi sumagot si Daft Monk. Hindi siya sigurado kung nagsasabi rin ng totoo sina Tyr at Dylan. Si Tyr, Dylan, at Cacus ay napapaligiran ng mahigit 100 demigod noong panahong iyon. Inilalabas na ng dating dalawa ang lahat ng meron sila. Hindi nila nalabanan ang mga pag-ataking iyon dahil napapaligiran sila ng napakaraming demigod. Kaya naman, pinakawalan ng dalawa ang mga bagong galaw na natutunan nila mula sa libingan. Nang ipakita ang mga huling galaw ng Seven Blade Form at Three Sword Scriptures, ang malalakas na galaw ay nagkaroon ng malaking epekto sa paligid, na pinupuno ang lugar ng isang nakamamatay na aura. Ginamit ni Tyr at Dylan ang nakakatakot na kapangyarihan para i-clear ang isang madugong landas.
Mabilis silang sumugod sa harapan ng hindi na nagpatuloy. Habulin mo sila. Walang humpay silang hinabol ng mga demigod na iyon. Bagamat hindi sinalakay ni Gallane at Daft Monk ang trio, sinundan din nila sila. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayo sa kanilang mga kamay. Gulat na gulat silang tumakbo sa daan. Parang seryoso ang ekspresyon ni Dylan. Palagi niyang ginagawang blade energy ang Snow sa kanyang paligid upang palayasin ang mga umaatake. Paminsan-minsan ay tumalikod si Tyr at bumitaw ng isang slash, sinusubukang harangan ang mga demigod na iyon sa pangunguna upang pigilan sila sa paghabol sa kanila sa abot ng kanyang makakaya. Ano ito? Nagsasabi ako ng totoo. Wala kaming nakitang kayamanan sa loob ng libingan na iyon. Bakit hindi kayo naniniwala amin? Ang buong sitwasyong ito ay kakaiba. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang isang sinaunang Diyos ay dapat mag-iwan ng napakaraming kayamanan. Ano ang iniisip ninyo nang hindi siya nag-iwan ng anumang kayamanan sa libingan? Kabanata 1983. Ang kinaroroonan ng kayamanan. Natagpuan ito ni Tyr na kakaiba. Ang God Skeleton, na itinago niya sa kanyang wrist guard, ay talagang gumalaw sa sandaling iyon. Pagkatapos, out of nowhere, ilang kakaibang fragment ng mga alaala ang nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan. Arg! Nagsimulang kumabog ang ulo ni Tyr sa sobrang sakit. Nang makita ito ni Dylan, nagulat siya at mabilis na tiningnan siya. Nagmamadali siyang nagtanong, ano bang problema, Tyr? Sa tingin ko ay may nakuha ako. Mariing tinapik ni Tyr ang noo niya. Kinawian niya, desperado akong malaman ang lokasyon ng kayamanan ng God Tomb. Alam mo ba, kinilala ako ng wrist guard bilang master nito. Ang God Skeleton ay bumuo ng induction sa akin noong nilagay ko sa loob ng wrist guard. Lumingon si Tyr sa puntong ito at bumulalas, may snow canyon doon. Ang kayamanan ng sinaunang Diyos, na kanyang iniwan pagkatapos ng kanyang kamatayan, ay nasa snow canyon na iyon. Sigurado ka ba? Sa tingin ko. Sa katunayan, hindi sigurado si Tyr. Parang isang ilusyon ang pakiramdam na lumabas sa isip niya ngayon. Hindi niya masabi kung totoo ito, ngunit mabilis siyang nagdesisyon. I'm not sure kung tama ang kutob ko. Let's go in that direction and check it out. Biglang napatigil si Tyr na mabilis na tumakbo. Tapos, napalingon siya bigla. Isang demigod ang humawak ng espada sa likod niya, handang laslasin siya, ngunit pinasabog siya ni Tyr ng isang slash. Stop chasing after me. I know where the treasure is hidden. I'll take you there. Nang marinig ito ng mga demigod na iyon, ang kanilang agresibong pag-uugali ay hindi namamalayan. Anak, sinusubukan mo bang hilahin ako ng mabilis? Naghihinalang tanong ni Roland. Sa tingin mo ba kailangan kong paglaruan ka? Tanong ni Tyr habang mukhang walang magawa. Wala kaming nakitang kayamanan sa libingan na iyon, ngunit may nakita kaming mapa. Natukoy ko ang eksaktong lokasyon kung saan itinago ng sinaunang Diyos ang kayamanan. Tinuro ni Tyr ang direksyon kung saan siya may mental image nito. May isang snow canyon 30 kilometro ang layo, paliwanag niya. Ang snow canyon na iyon ay kung saan nakatago ang mga kayamanan. Nagsasabi ka ba ng totoo? Ano bang silbi ng pagsisinungaling ko sa'yo? Lahat naman kayo pwede sumama sa akin, sabi ni Tyr. Hindi pa huli ang lahat para atakihin mo kami kung hindi mo nahanap ang kayamanan mamaya, di ba? Ang mga sinabi ni Tyr ay tila may kahulugan sa kanilang lahat. Hindi na umatake ang lahat sa trio, lead the way. Sina Malek at Roland ang unang umakyat. Tinitigan nila si Tyr ng malamig at malungkot na ekspresyon. Sisiguraduhin namin na mamamatay ka sa malagim at masakit na kamatayan kung mahuli ka naming pinaglalaroan kami. Kinabahan si Tyr sa kaibuturan. Kalaban niya ang halos kalahati ng mga demigod sa mundo. Hinding-hindi siya magiging katapat ng mga taong ito kahit gaano pa siya kalakas. Sa totoo lang, natutunan lang niya ang huling dalawang galaw ng Seven Blade Forms. Masasabing nakamit niya ang layunin ng kanilang ekspedisyon. Hindi sila partikular na interesado sa iba pang mga kayamanan. Kung dati pa niyang natuklasan ang mga kayamanang iyon sa libingan, ibinahagi niya ito ng walang pag-aalinlangan, ngunit hindi iyon ang nangyari. Nang lumitaw sa kanyang isipan ang ganong induction, maaari lamang umasa si Tyr na totoo ang pakiramdam na ito. Kaya, ang grupo ay sumunod sa likod ni Tyr at nagmamadaling pumunta sa direksyon ng Snow Canyon. Hindi ganoon kalayo ang 30 kilometro para sa mga demigod na ito.
Sa loob ng 10 minuto, 30 kilometro na ang kanilang nilakbay at nakarating sa canyon. Gaya ng inaasahan, lumitaw sa harap nila ang isang snow canyon na 20 metro ang lapad. Kapansin-pansing hamupa ang pagkabalisa ni Tyr nang makita ang canyon na ito. Tamang-tama, isang snow canyon ang lumitaw dito, eksakto tulad ng hinulaang ng induction sa kanyang isip. Naramdaman mo ba talaga? Nang makita ni Dylan ang snow canyon, siya ay parehong namangha. Hindi siya naniwala noong una kay Tyr, ngunit nang lumitaw ang canyon sa kanyang mga mata, nagbago ang isip niya. Wala siyang dahilan para maghinala sa kanya. Huminto si Tyr sa kanyang kinatatayuan. Itinuro niya ang snow canyon at sinabing, ang mga kayamanang iyon ay matatagpuan sa ilalim ng snow canyon. Pumunta at tingnan mo ito para sa iyong sarili. Ang mga demigod na ito ay naiinip na. Nagmamadali silang pumunta sa gilid ng snow canyon at sumilip sa ibaba ng mabilis hanggat maaari. Totoo ba ito? Tingnan mo, nandyan ang mga kayamanan na iyon. Nasa ilalim ito ng snow canyon. Kara, bumaba na tayo dyan sa lalong madaling panahon. Biglang umalangaw-ngaw ang isang kalampag ng masasayang boses. Ang mga alyansa ng Malek at ang magkapatid na Vassal ay nagpatawag ng mga vortex ng enerhiya ng sigla sa ilalim ng kanilang mga paa at tumakbo patungo sa Snow Canyon. The treasures are there for real. Pati si Tyr ay nabigla. Siya at si Dylan ay sumugod sa gilid ng bangin ng mabilis hanggat maaari. Sa ilalim ng Snow Canyon na iyon ay may iba't ibang espada at iba pang sandata, pati na rin ang iba't ibang cultivation techniques, mahiwagang prutas at herbs na hindi pa nila nakita noon. Nang tumingin sila sa paligid, napansin nila na ang buong Snow Canyon ay natatakpan ng napakaraming kayamanan. Ang lahat ng ito ay ang mga labi na iniwan ng sinaunang Diyos. Ito ang uri ng mga mapagkukunan na dapat ay pag-aari ng isang Diyos. Pagkatapos nilang sumugod doon, nasaroon ng bait ang mga mula sa grupo ni Malek. Wow! Astro weapon ba talaga ito? Tingnan mo, ito ay isang cultivation technique. Isang realm cultivation technique ng Diyos. Ang magic pill na ito ay naglalaman talaga ng batas ng kalikasan. Hindi mabilang na tuwang-tuwa na boses ang maririnig mula sa ibaba. Ang mga demigod na ito ay tila nawala ng malay. Wala silang pakialam sa kanilang naunang kasunduan kung paano ipamahagi ang mga kayamanan. Dali-dali nilang isinilid sa kanilang mga bulsa ang lahat ng nasa paligid. Ang ilan ay nagsimulang makipag-away sa parehong kayamanan. Si Tyr at Dylan ay hindi tumalon pababa. Sa kabilang banda, pinagtatalunan nina Gallane at Daft Monk kung dapat silang bumaba o hindi upang ipaglaban ang mga kayamanan sa mga taong iyon. Inilagay ni Gallane ang kanyang espada at akmang susugod sa kanya nang pumigitin si Tyr. Tyr, what are you doing? With a puzzled expression on his face, Gallane turned around to face Tyr. Ang titig ni Tyr ay naging sobrang lamig sa puntong ito, at ang kanyang katawan ay nagliwanag ng walang katapusang agos ng mga intensyon na pumatay. Walang sino man ang maaaring mag-alis ng mga kayamanan ng libingan ng Diyos, Senior Gallane, sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Itinuring na walang galang sa Diyos na kunin ang mga kayamanan na ito. Walang ideya si Gallane sa sinasabi ni Tyr. Biglang naging kakaiba si Tyr to the point na kahit si Dylan ay hindi siya makilala. Tanong ni Dylan, Tyr, ano bang problema mo? Bakit parang naging weird ka bigla? Hindi rin mo ari ni Tyr kung ano ang mali sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa likod ng kanyang ulo. Pagkatapos, sa pagtatangkang gisingin ang sarili, hinaampas niya ang kanyang noo ng buong tapang. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nakaramdam na naman siya ng pagkalito. Pagkatapos, nagsimulang takpan ng mga gintong ron ang katawan ni Tyr. Nagsimula siyang sumigaw ng isang spell, ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kabanata 1984. Panasan. Tyr, ano ang sinusubukan mong gawin? Tila nag-alala ang lahat dahil naramdaman nilang may mali kay Tyr. Walang tugon ni Tyr sa kanila. Bigla niyang itinaas ang kaliwang kamay niya na para bang may minamanipula. Siya ay umungol, hindi mo maaaring ipahiya ang isang Diyos. Kaliwang kamay ng Diyos. Itinaas sa langit ang kaliwang kamay ni Tyr na may nakasisilaw na gintong liwanag nang bumagsak ang boses. Ang kaliwang kamay ng sinaunang Diyos ay lumitaw sa itaas ng kawalan sa susunod na segundo. Ibagsak mo sila. Isang ningning ng gintong liwanag ang nagmula sa kamay ng Diyos.
Bumagsak ito mula sa langit at bumagsak ng husto sa Snow Canyon. Ang grupo ni Malik ay nakikipaglaban pa rin para sa kayamanan sa Snow Canyon sa oras na ito. Paano kaya nila mapapansin ang kaliwang kamay ng Diyos na bumagsak mula sa langit? Nang maramdaman nilang papalapit na ang panganib, huli na ang lahat. Ang buong Snow Canyon ay yumanig ng malakas sa isang malakas na putok, na sinundan ng walang katapusang kahabag-habag na hiyawan. Ang kaliwang kamay ng Diyos ang bumagsak mula sa himpapawid. Si Tyr mismo ay walang ideya kung paano niya inutusan ang kamay na ito na umatake. Ang kapangyarihang nakapaloob sa kaliwang kamay na ito ay nakakatakot pa rin kahit na ang mga Diyos ay wala ng milenyo. Hindi ito isang bagay na kayang hawakan ng mga demigod na ito. Ang mga demigod na may mas mahirap na paglilinang ay agad na pinatay ng sampal na ito, habang ang mga pangunahing manlalaro tulad ni Malik at ang magkapatid na Vassal ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Mahigit 100 demigod ang nalipol sa sampal na ito. Parehong tulalang tumingin sina Galain at Daft Monk kay Tyr, tumibok ng husto ang kanilang mga puso. Kung sumugod sila sa Snow Canyon sa kabila ng lahat para agawin ang mga kayamanan tulad ng iba ngayon, mamamatay din kaya sila sa hampas ng kamay ng Diyos na ipinatawag ni Tyr. Ang lahat ba ng ito ay isang setup na naplano ni Tyr ng maaga? Hindi kaya binalak ni Tyr na dalhin ang mga taong ito dito sa simula pa lang para magamit niya ang kaliwang kamay ng Diyos para sirain sila. May kakaibang nangyari matapos pinakawalan ni Tyr ang sampal na iyon sa Snow Canyon. Hindi siya nagmamadaling bumaba sa canyon para magnakaw. Sa halip, tumalikod siya at humampas sa kawalan. Isang puting puyo ng tubig ang lumitaw sa kawalan. Ito ang daan upang makaalis sa espasyong ito. Umalis ka nga dito. Huwag mong ihimbutan ang kayamanan. Matapos himukin ni Tyr ang dalawa, pinangunahan niya ang pagtalon sa whirlpool. Nang makita ito ni Dylan, sinundan niya ng malapitan si Tyr, at ganoon din si Kakas. Sina Daft Monk at Galain sa likuran nila ay tumingin sa whirlpool na lumitaw sa hangin bago sila tumingin sa Snow Canyon. Ang mga bangkay na iyon ay nakakalat sa buong lugar sa Snow Canyon. Kahit na ang mga demigod na iyon ay buhay pa, hindi na sila makaalis sa canyon. Masyadong matindi ang kanilang mga pinsala, at wala silang ibang pagpipilian kundi maghintay ng kamatayan sa gayong masamang kapaligiran. Si Tyr at Dylan ay ganap na nawala mula sa vortex. Nasa dilema pa rin sina Galain at Daft Monk kung dapat silang umalis kasama si Tyr o sundan ang kayamanan sa canyon. Ang dalawa ay nahuli sa isang walang katapusang pakikibaka sa loob ng kanilang sarili. Mabilis na dumaloy ang puting liwanag sa kanilang harapan. Malapit nang umalis sina Tyr at Dylan sa kalawakan at sa totoong mundo. Sa labas, malamig at maangin pa. Puti ito kahit saan sila tumingin. Hindi nakita ni Tyr at Dylan ang nakaraang bayan, ni hindi nila nakita ang alinman sa mga ahente ni Clock sa kanilang malapit na lugar. Umalis na ba tayo sa espasyong iyon? Medyo naghinala si Tyr. Paano ang bayang iyon at ang mga ahente ng Clock? Natarante rin si Dylan habang nakatingin sa paligid. Dapat ay umalis na tayo sa espasyo, sabi niya. Pagpasok natin sa space, nagkaroon ng blizzard. Dapat ay ilibing nito ang bayan. Matagal na siguro tayo doon. Dapat matagal nang nag-withdraw ang mga ahente ng Clock na iyon. Sa palagay ko tama ka. Nagkwentuhan ang dalawa habang papunta sila sa iisang direksyon. Pagkatapos nilang maglakad sandali, sa wakas ay nagtanong si Dylan, Tyr, what happened right now? Paano mo nalaman kung paano ay activate ang kaliwang kamay ng Diyos? Parang nagbago ka na sa ibang lalaki noon. Kontrolado yata ako ng Diyos na iyon. Controlled. Oo. Paglilinaw ni Tyr. Bagaman ang Diyos na ito ay patay na sa loob ng maraming taon, may natitira pa ring kamalayan sa kanyang katawan. Tayo ay walang galang sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang libingan. Hindi niya tayo pinayagang umalis dala ang kanyang kayamanan. Sinasabi mo ba na kinokontrol ka ng kalat-kalat na kamalayan ng Diyos para buhayin ang kamay na iyon at patayin ang mga demigod na iyon? Sa tingin ko tama ka, tumango si Tyr. Though, he didn't have completely control over me. I'm not sure how to express how I felt. Anyway, lumalabas na ang eksenang nakita ni Jim sa Nostro Compass ay kapareho ng nangyari sa Snow Canyon kanina. Sa puntong ito, muling ibinaling ni Tyr ang kanyang ulo at tumitig sa direksyon ng God's Tomb. Sabi niya, hindi pa lumalabas sina Galain at Daft Monk.
Kung tama ang tansya ko, hindi nila mabitawan ang mga kayamanang iyon sa libingan ng Diyos. Magkaiba ang iniisip ng lahat. Napabuntong hininga si Dylan pagkatapos huminga ng malalim. Siguro masyado pa tayong bata para intindihin kung ano ang iniisip nila. Marahil ay mas mahalaga ang paghahanap ng mga oportunidad na may kaugnayan sa Diyos na iyon kaysa manatiling buhay kapag naabot na nila ang kanilang senior years. Hindi mapipilit ni Tyr at Dylan sina Ghislaine at Daft Punk na gawin ang iba dahil ito ang kanilang pinili. Gayunpaman, dati nang hinulaan ni Jim ang eksena sa kanyan sa Compass. Nangangahulugan ba iyon na ang kanyang hula na ang mga papasok sa libingan ng Diyos ay nasira? Tapos na ba ngayon na napakaraming demigod ang namatay dahil sa kaliwang kamay ng Diyos? Mailalabas kaya ni na Daft Punk at Ghislaine ang kayamanan ng God's Tomb pagkatapos nilang pumasok sa Snow Canyon? Para sa isang maikling sandali, Tyr at Dylan ay parehong nadama na napilitang bumalik sa libingan. Gayunpaman, sinubukan nilang pigilan ang kanilang sarili. I have a feeling na hindi pa ito tapos. Saglit na nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa, huminto si Dylan sa kanyang kinatatayuan at may sinabing kakaiba. Tyr, nabanggit mo na ngayon lang ay minanipyala ka ng kamalayan ng Diyos, nakasimangot niyang sabi. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Ayos ka lang ba? Pumikit si Tyr, tahimik na nakaramdam ng kung ano. Sagot niya, I should be fine. Matapos mamatay ang Diyos, may natitira pang bakas ng kanyang kamalayan sa mundong ito. Ang kanyang layunin ay dapat napigilan ang mga susunod na henerasyon na kunin ang kanyang mga ari-arian at sirain ang kanyang katawan pagkatapos niyang mamatay. Dapat ay nawala ang kanyang kamalayan ngayong nasira ko na ang mga nagtangkang agawin ang kayamanan. Sa maikling sandali, tumahimik si Dylan na parang may iniisip. Bumalatay sa mukha niya ang isang takot ng takot. Teka Tyr. Inilabas mo ang bangkay niya sa kalawakan. Kabanata 1985. Ang panganib na nakatago sa dilim. Sinabi ni Tyr na natutunan niya ang lahat ng mga bagay na ito mula sa kamalayan ng Diyos. Ang sinaunang Diyos, na namatay sa loob ng millennia, ay ganap na nagbabawal sa sinuman na kunin ang kanyang mga kayamanan mula sa libingan. Kaya, direktang kinokontrol ng kamalayan na iyon si Tyr na gamitin ang kamay ng Diyos para patayin ang napakaraming demigod sa isang pagkakataon. Gayunpaman, umabot si Tyr sa paghukay ng katawan ng Diyos mula sa libingan. Ano ang nangyari sa kanya? Biglang namula muli ang tingin sa mga mata ni Tyr, at nagulat si Dylan sa reaksyon nito. Ang huli ay nagmamadaling nagtanong, Tyr, maaari mo bang ibalik ang God skeleton sa libingan? Nakuha ko na, pero ngayon gusto mong ibalik ko. Binibiro mo ba ako? Nagyayelong tono si Tyr nang sabihin niya ang mga bagay na ito. Parang hindi niya sasabihin sa mga kaibigan niya. Tyr. Habang isinasaalang-alang ito ni Dylan, mas kumbinsido siya na may mali. Naabutan niya si Tyr at tinapik ang balikat nito. Umalis ka sa dinadaanan ko. Marahas na inalog ni Tyr ang kanyang katawan. Isang malakas na puwersa ang lumabas sa katawan ni Tyr, at yumanig ito kay Dylan ng ilang hakbang paatras. Tyr, ikaw. Arg! Biglang tinapik ni Tyr ang noo gamit ang kamay. Isang napakasakit na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Ayos ka lang ba? Nagulat si Dylan at muling lumapit kay Tyr. Nagmamadaling inilahad ni Tyr ang kamay para pigilan siya. Sabi niya, layuan mo ako. I'm fine. Sigurado ka bang okay ka lang? Tinitigan ni Dylan si Tyr nang may pagdududa. I'm fine, bumalik sa normal ang kalagayan ni Tyr pagkaraan ng ilang sandali. Tumalikod siya at naglakad palayo na para bang kailangan niyang makaalis dito sa lalong madaling panahon. Hindi na niya binanggit ang paksa ng God skeleton. Matagal nang nakatayo sina Ghislaine at Daft Punk sa gilid ng bangin. Napunit sila, hindi sigurado kung tatalon o hindi sa bangin at tipunin ang mga kayamanan na nagkalat sa lupa. Mahigit 100 demigod ang napatay sa Snow Canyon. Nasa bingit ng kamatayan ang mga nakaligtas. Pagkatapos nito, ang kamay ng Diyos ay hamhampas, at marami sa mga kayamanan na nakakalat sa buong lupa ay nawasak, kabilang ang karamihan sa mga mahiwagang tableta at mga diskarte sa paglilinang. Tanging ang mga sandata ng astre na iyon ang naiwan. Daft Punk, gusto mo bang bumaba? Sa wakas ay tinanong ni Ghislaine si Daft Punk para sa kanyang opinyon dahil hindi sila maaaring manatili sa bangin magpakailanman. Si Daft Punk, sa kabilang banda, ay napunit noong panahong iyon.
Dahil ang layo na ng narating natin, hindi na tayo dapat umalis ng walang dala, di ba? Pinagsalikop ni Daft Monk ang kanyang mga kamay at binibigkas ang isang hindi maintindihang sutra. Tumalon siya sa Snow Canyon matapos lumitaw ang puyo ng enerhiya ng sigla sa ilalim ng kanyang mga paa. Kaya lang, nagdesisyon din si Galen at tumalon sa Snow Canyon di nagtagal. Ang kaisipan ng dalawa ay tila nagbago ng husto sa sandaling sila ay bumagsak sa lupa. Baka sa mukha nila ang pagka-agresibo. Hahaha. Astro weapon ito. Tingnan mo ito. Ito ay isang paraan ng paglilinang sa kaharian ng Diyos. Ito ay isang pamamaraan ng paglilinang na pinupuntirya ang sining ng espada. Sina Galen at Daft Monk ay may parehong reaksyon tulad ng mga demigods na dating dumating sa kanyan. Ang kanilang pinakamalalim na pagnanasa ay lumilitaw na pinalakas ng lubusan. Matako na pinulot ng dalawa ang mga kayamanan sa lupa, na para bang hindi sila mabubusog. Tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Isang mahinang hinga ang lumabas sa gilid. Lumingon si Galen at nakita niya ang isang demigod mula sa second world na nagpupumilit na bumangon matapos niyang mabali ang braso at binti. Haha! Napamura si Galen, na nagpa siya na huwag pansinin ang demigod na iyon. Lumuhad si Daft Monk para kunin ang isang relic na parang malabids. Ang isa pang kamay ng kalansay ay biglang hinawakan ang kalahati ng mga kwintas. Malek! Tinawag ni Daft Monk ang pangalan ni Malek. Ang katawan ni Malek ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang kalansay ay sinalot ng mga bitek sa kabuuan. Siya ay bawat maliliit na piraso bilang trahedya bilang isa ay maaaring isipin. Mahina siyang nagmamakaawa, Daft Monk, ang mga monghe daw ay mahabagin. Ang pagliligtas ng buhay ay may higit na kabutihan kaysa sa pagtatayo ng pagoda. Kailangan mo akong tulungan. Sigurado akong may ilang magic pills na buo pa rin doon. Pakihanap ng isa para sa akin, pakiusap. Dati ay maharlika at mayabang si Malek, ngunit ngayon ay para na siyang malungkot na sarat na kumakawag-kawag ng buntot at humihikbi ng nakakaawa. Maaaring magkaroon ng habag si Daft Monk kay Malek kung sila ay nasa labas ng mundo, ngunit siya ay walang malasakit at walang intensyon na iligtas si Malek sa kanyan. Ngumisi lang siya at hinayla ang mga butil. Tapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Nagpatuloy ang dalawa sa pagpulot ng mga kayamanan. Tuwang-tuwa sila na ginawa nila ang tamang desisyon na tuklasin ang libingan. Magkakaroon na sila ngayon ng akses sa napakaraming banal na kayamanan. Hanggat dinadala nila ang mga bagay na ito sa kanilang bahay upang pag-aralan at linangin, sa kalaunan ay makakawala sila sa mga tanikala ng demigod na kaharian at ma-promote sa kaharian ng Diyos. Ang dalawa ay nalilito sa kakaiba na pananabik, iniisip na maaaring sila ang maging pinakamataas at walang kamatayang mga Diyos. Nang ang dalawa ay galit na pinupulot ang mga kayamanan sa buong lugar, isang grupo ng mga tao ang biglang lumitaw sa larangan ng yelo sa itaas ng Snow Canyon. Mayroong 10 tao sa pangkat. 9 sa kanila at nakasuot ng mga high-tech na suit na kahawig ng Iron Man suit mula sa pelikula. Isang binata na nakatoksido at fedora ang nanguna sa grupo. Ang taong ito ay isa sa mga lalaking umagaw sa Earth Tree mula sa ipinagbabawal na lupain ng Celestial Empire. Dumating ang grupo sa gilid ng Snow Canyon sa pamumuno ng lalaking ito. Ang binatang iyon ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, habang pinagmamasdan niya ang mga bangkay ng mga demigod na nakahandusay sa lahat ng dako sa lupa at ang eksena kung saan si Galen at Daft Monk ay galit na kinokolekta ang mga kayamanan sa kanyan. Panginoon, magsisimula na ba tayo? Lumapit sa kanya ang isa sa mga lalaking naka-high-tech na suit at magalang na nagtanong. Hehe, relax. Kumalaklak ang lalaki habang tinitingnan ang mga bangkay na iyon at ang mga kayamanan sa kanyan. Ang mga taong ito ay bumubuo sa kalahati ng populasyon ng demigod sa buong mundo, muli siyang tumawa. Halos lahat ng demigod ng ikalawang mundo ay nandito. Sok! 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 Sa huli, lahat sila ay makakatagpo ng kanilang gumawa dito. Ito ay dapat na sapat sa lahat ng kanilang likas na enerhiya. Dahil sa sinabi nito, ang lalaki ay masiglang nagsindi ng sigarilyo, huminga ng mabagal, at nagbuga ng mahabang kadena ng mga pabilog na usok. Sumigaw siya, "Hoy! Tigilan mo na ang pagpupulot sa kanila. Wala kayong mailalabas na kayamanan dito." Kabanata 1986. Ang katutubong enerhiya. Galit na sigaw ng binatang iyon sa mga nasa ilalim ng Snow Canyon.
Puno ng panunuya at pangungutya ang kanyang boses. Galit na itinaas ni Gallane at Daft Punk na nangunguha pa rin sa mga kayamanan sa ilalim ng kanyan. Marahas na tumibok ang kanilang mga puso nang makita nilang maraming tao ang lumitaw sa gilid ng bangin sa itaas ng Snow Canyon. Hindi pa nila nakilala ang mga taong ito sa loob ng kalawakan. Mukhang hindi sila nauugnay sa clock. Ang paraan ng pananamit nila ay katulad ng mga karakter sa mga pelikula. Sino ang mga taong ito, at saan sila nanggaling? Natigil ang mga galaw ng magkapareha nang iangat nila ang kanilang mga ulo para tingnan ang grupo. Sino kayo? Hindi nasagot ang kanilang tanong. Ngumiti lang ng mahina ang Ginoo na iyon at sinenyasan ang kanyang kamay sa gilid. Lumipad ang mga nasa likuran niya at bumaba sa kanyan. Ang kanyan ay nakatayo sa taas na humigit kumulang 100 metro. Nang lumukso ang mga taong ito, hindi sila gumamit ng vitality energy. Sa halip, bigla na lang silang tumalon pababa mula sa itaas. The moment they landing, nanginginig ang buong kanyan. Ang mga puso ni Gallane at Daft Punk ay parehong pumikit ng marahas, na naramdaman ng isang mamamatay tao na nagmula sa mga taong ito. Swoosh swoosh swoosh. Isang bagay na tila lightsaber ang bumaril mula sa kanilang mga kamay. Mahigit 1 metro ang haba nito. Ang isa sa mga lalaki ay lumapit sa isa sa mga demigod na nabubuhay pa. Tinusok niya ng lightsaber ang dibdib ng demigod na iyon nang hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Kayo, ano ang sinusubukan mong gawin? Lumapit ang isa sa kanila kay Malek. Tulad ng pagtatangka ng taong ito na salakayin ang demigod, si Malek ay likas na sinubukang lumaban, ngunit siya ay masyadong mahina sa oras na iyon. Sa isang kisap mata, si Malek ay pinugutan ng ulo ng lalaking ito, at ang apoy sa kanyang mga mata ay nawala. Ang parehong bagay ay nangyari kay Roland, ang tanging nabubuhay na kapatid ng Vassal. Siya ay nagduso mula sa parehong estado. Nasaktan siya ng husto at walang magawa para pigilan ang massacre sa mga taong ito. Namatay siya nang hindi sinasadya sa ilalim ng kanilang mga espada sa huli. Ang mga taong ito ay pinatay ang lahat ng mga demigods na humihingal sa kanilang mga huling hininga sa loob ng ilang minuto. Kasunod nito, ang mga individual na ito ay lumingon ng magkakaugnay at umikot kay Gallane at Daft Punk. Alam ng dalawa na susunod na sasalakayin sila ng mga taong ito. Si Daft Punk o Gallane ay walang pag-aalinlangan sa pag-atake sa kanila. Si Gallane, ang veteranong demigod, ang unang umatake. Ipinatawag niya ang lahat ng 9 na espada at ipinalibot ang mga sandata na iyon sa kanyang katawan. Binibigkas din ng Daft Punk ang daka ng Budismo at nagsumite ng isang mahiwagang selyo. Isang napakalaking mahiwagang selyo ang direktang sumabog sa mukha ng isang lalaki. Nakapagtataka, ang mga lalaking iyon ay nanatiling kalmado sa harap ng mga pag-atake ng mga demigod. Nagawa nilang magtulungan ng walang kamali-mali sa mga tuntunin ng pagtatanggol at pag-atake. Si Gallane at Daft Punk ay parehong veteranong demigod na gumugol ng maraming taon sa kaharian ng demigod, kaya natural na ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay napakalaki. Sa hindi inaasahan, ang mga lalaking ito ay mga weirdo na tila walang gaanong sigla. Gayunpaman, ang kanilang mga puwersang offensiba at defensiba ay kapantay ng isang demigod. Ang lahat ay mukhang kakaiba. Ang mga lalaking ito ay tila mga demigod na nilikha. Sila ay isang uri ng nakakatakot na pag-iral. Hindi pa nila narinig ang tungkol sa isang napakalakas na organisasyon na may kakayahang gumawa ng maramihang demigods mula sa buong planeta. Sa ilalim ng pagkubkob ng mga lalaking iyon, ilang minuto lang ang itinagal para matalo sina Daft Punk at Gallane dahil masyado silang walang kapangyarihan para lumaban. Ang isa sa kanila ay tumusok sa dibdib ni Gallane gamit ang lightsaber sa kanyang kamay. Mas malala ang sitwasyon ni Daft Punk. Sa sandaling nabasag ang kanyang magic seal, ang 5 lightsaber ay sabay-sabay na tumusok sa kanyang katawan. Ang duo ay lumuhad sa lupa na ayaw sa kanilang huling minuto. Mayroong maraming banal na kayamanan na gumulong sa kanilang mga katawan habang sila ay nakaluhod sa lupa. Marahil ay hindi nila akalain na ang kanilang paglalakbay upang tuklasin ang libingan ng Diyos ay magtatapos sa pagpaslang sa kanila ng mahiwagang grupo ng mga lalaki na ito. Ang mga misteryosong lalaking ito ay nagtaas ng kanilang mga kamay at tumayo sa 9 na direksyon pagkatapos nilang patayin ang lahat ng mga demigod sa kanyan. Pagkatapos ay nag-transform sila bilang mga Spider-Man na may isang bagay na kasing nipis ng seda na pumunta sa hangin mula sa pagitan ng kanilang mga kamay.
Ang mga hibla ng sutla na iyon ay naging isang malaking lambat sa hangin. Ang napakalaking lambat ay nagbuga ng maningning na puting kinang na umulan mula sa langit at tumakip sa kanyan. Ito ay nagpakita mismo. Ang ginoong iyon ay dumapo sa gilid ng kanyan at tumingin sa napakalaking lambat na nahulog mula sa langit. Bakas ang ekspresyon ng mukha niya na para bang excited na excited. Isang bagay na ilusyon ang lumitaw sa ilalim ng malaking lambat sa hangin. Ang mga bagay na iyon ay gumagala sa hangin. Ang mga hugis na iyon ay lalong nakikita sa liwanag na ibinubuga ng large net. Kung titingnang mabuti ang mga hugis na iyon, mapapansin nila na ang mga bagay na lumulutang sa hangin ay nasa mga hugis ng tao. Ang mga gumagala na kaluluwang iyon ay, sa katunayan, isang uri ng enerhiya. Ang mas nakakatakot ay ang mga silwete ng mga katawan ng enerhiya na lumitaw ay kapansin-pansing katulad ng mga demigod na napatay kamakailan. Ang mga hugis na iyon ay ang kanilang mga kaluluwa, upang maging mas tumpak. Buti na lang at walang ibang tao. Kung nanatili roon sina Tyr at Dylan, siguradong mamamatay sila sa takot sa eksenang ito. Ang mga taong ito ay maaaring magpakita ng kanilang mga sarili sa mga gumagala na kaluluwa. Ang mga katawang iyon ng enerhiya ay nagmumula sa kanilang mga mukha nang nagtataka. Patuloy silang lumulutang sa langit. Nang makalapit na sila sa ibabaw ng malaking lambat, lahat sila ay parang nasa sobrang sakit. Ang lambat ay nagsimulang lumiit at bumabalot sa kanila, dahilan upang sila ay matali ng mahigpit sa loob ng lambat. Ang isa sa mga lalaki ay mabilis na dumukot sa kanyang bulsa at naglabas ng isang itim na bote. Nang buksan niya ang takip ng bote, ang lahat ng mga katawan ng enerhiya na iyon ay agad na nasisipsip sa bote. Ang Ginoo, na nakatayo sa gilid ng bangin, ay kinusat ang kanyang mga mata at tumango. Siya ay nagpahayag ng hindi sinasadya, ang napakalaking halaga ng likas na enerhiya ng demigod ay sapat na para sa dakilang Panginoon na muling buuin ang kanyang kaluluwa. Muhaha! Umalangaw-ngaw sa buong kanyan ang kanyang nakakatakot na tawa. Wala sa karakter ang pagtawa na iyon dahil sa pagiging Maginoo niya. Isang gintong liwanag ang biglang sumikat mula sa kanyan. Isang gintong kamay ang makikitang tumataas sa langit mula sa isang bante ng mga katawan. Ito ang kaliwang kamay ng Diyos. Grab it! Ang mga lalaking iyon ay lumipad patungo sa kamay bilang tugon sa utos ng Ginoong iyon. Walang mga vortex ng enerhiya sa sigla sa ilalim ng kanilang mga paa, ngunit ang kanilang mga suit ay nagpaputok ng mga puting apoy na gumagana ng katulad ng rocket fuel na nagtulak sa kanilang mga katawan sa hangin. Sabay-sabay silang kumilos at sumugod papunta sa braso. Gayunpaman, ang kamay na iyon ay tila may napakalakas na puwersa ng pag-atake dahil nagawa nitong ibagsak ang tatlo sa kanila pababa mula sa itaas. Inangat ng Ginoong iyon ang kanyang ulo upang pagmasdan ang kamay na umiikot sa hangin. Inubos mo na ang halos lahat ng iyong kapangyarihan para sirain ang mga demigod na iyon, nakangiti niyang pang-aasar. Hindi ko ine-expect na ganito kay tigas ng ulo. Kabanata 1987. Ano ang gusto ninyo sa amin? Pagkababa ng boses ay bahagyang yumuko ang lalaking iyon. Bigla siyang naapakan sa lupa pagkatapos niyang iangat ang ulo para tingnan ang kawalan. Ang kanyang katawan ay bumuo ng isang magandang arko sa hangin habang siya ay tumpak na hinawakan ang kamay ng Diyos habang lumilipad sa himpapawid na may malakas na pagkakahawak, na sinundan ng isang dumadagendong na dagendong. Inagaw niya ang kamay na iyon at bumagsak sa lupa. Boom! Ang bangin sa Snow Canyon kung saan siya nakatayo dati ay gumuho sa isang malakas na putok. Nang muling lumitaw ang lalaking iyon sa paningin ng lahat, hinawakan niya ang kaliwang kamay ng Diyos sa kanyang mga kamay na para bang nakuha na niya ang ganap na kontrol sa kalakip na iyon. Tapos na. Tumawa ang lalaki at sinabi sa ibang mga tao sa gilid, tipunin mo ang mga kayamanan na iyon sa kanyan. Kailangan nating magulat sa punong tanggapan pagkatapos nito. Oo, Panginoon ko. Sa labas ng God's Tomb, inabot sina Tyr at Dylan ng halos 1 oras bago mahanap ang tamang ruta para lisanin ang yelo. Handa silang umalis at bumalik sa Celestial Empire. Medyo kakaiba si Tyr sa daan. Ang kanyang ugali ay nakitang mas malamig kumpara sa kanyang karaniwang sarili. Ilang beses sinubukang pigilan siya ni Dylan sa daan para malaman kung ano ang nangyayari. Halos awayin siya ni Tyr sa tuwing sinusubukan niyang gawin iyon. Nagiging estranghero si Tyr habang tumatagal. Si Dylan ay lalong hindi mapalagay. May nangyari ng papaalis na ang dalawa sa lugar.
Isang grupo ng mga tao ang biglang sumulpot sa hindi kalayuan at kinubkob sila. Sino sila? Tumigil si Tyr at Dylan sa kanilang mga landas. Nang mapansin nila ang isang grupo ng mga tao na lumitaw sa kanilang harapan, sila ay nadaig sa isang nagbabantang pakiramdam. Lalong nagulat si Dylan nang magpakita ang mga iyon. Nakilala niya ang kanilang mga pinuno. Ang mga lalaking iyon ay ang mga demigod na nagnakaw sa Erdtree sa Forbidden Place ng Celestial Empire. Ang isa sa kanila ay isang matipunong lalaki, habang ang isa naman ay isang rickety old na lalaki. Sinundan sila ng isang grupo ng mga weirdo na eksaktong kapareho ng mga nagtag kasama ang Ginoo sa libingan ng Diyos. Lahat sila ay nakasuot ng high-tech na suit, at halos 20 sila. Parehong naging maingat sina Tyr at Dylan sa mga taong ito. Subconsciously, pareho nilang inilabas ang Celestial Blade at Sword of Grace. Wow! Iabot mo ang mga armas sa kamay mo. Ang matipunong lalaking iyon ay nagsalita sa tonong excited. Ikinumpas niya ang kanyang kamao at mabilis na tumakbo patungo sa dalawa habang nagsasalita. Isang malaking anino ng kamao ang sumabog kay Tyr at Dylan bago dumating ang mga grupong iyon. Sakto namang umiwas sina Tyr at Dylan sa magkaibang panig. Isang napakalaking hukay ang lumitaw kung saan sila unang nakatayo. Ano ang gusto nyo sa amin? Tanong ni Dylan sabay nagtatakang tanong. Ang mga buto ng Diyos, syempre. Ano? Nagulat si Dylan. Nagbago ang ekspresyon ni Tyr sa puntong ito. Magulong paghuhukom. Sigaw niya habang tinataas ang talam sa kamay at nilasla sa kanila. Boom boom boom. Isang napakalaking pagsabog ang sumabog sa daan. Pinilit nitong maghiwa-hiwalay ang mga taong nasa kanilang oposisyon. Sa susunod na segundo, ang mga weirdong iyon ay naglabas ng mga lightsaber sa kanilang mga kamay at kinubkob sina Tyr at Dylan. Sino kayo? Kayo ba ang nagtanim ng mga pira-piraso ng mapa sa loob ng puntod? Parang gulong-gulo ang isip ni Tyr sa mga oras na iyon. Minsan siya ay matino, at iba pang mga oras ay nalilito siya. Maraming conjecture ang lumitaw sa kanyang isipan noong mga oras na iyon. May isang taong umaakay sa kanila simula nang pumasok sila sa libingan ng Diyos. Pakiramdam ko ay naplano ng maaga ang lahat, lalo na pagdating sa mga fragment ng mapa. Ang grupo ng mga tao ay lumitaw ng wala saan at hiniling sa kanila na ibigay ang God Skeleton. Paano nila malalaman na ang God Skeleton ay nasa pag-aari ni Tyr? Ang mga taong ito ay dapat na nagtatago ng isang hindi kapani-paniwalang sikreto. Si Tyr ay hindi makapag-isip ng malinaw tungkol sa mga pasikot-sikot ng lahat. Nararamdaman niya ang nakamamatay na layunin na nagmula sa mga individual na ito. Isa lang ang nasa isip niya noon. Ang mga taong iyon ay dapat mamatay ngayon. Napapaligiran sila Tyr at Dylan. Ang mga taong ito ay ang parehong mga weirdo sa God's Tomb na nakipaglaban kay Gallane at Daft Monk. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng lakas ng isang demigod, at nagawa nilang makipagtulungan sa isa't isa ng palihim. Ginamit ni Tyr at Dylan ang lahat ng kanilang lakas sa pakikipaglaban upang patayin ang anim na magkaribal ng napakahirap. Ang kanilang kapangyarihan ay lubhang naubos mula noon. Nang lumaban sila sa ganitong uri ng high-intensity combat, naubos ang kanilang kapangyarihan ng napakabilis. Hindi nagdalawang isip si Tyr tungkol sa pagcast ng Bloody Spell. Ang isa sa kanilang mga kalaban ay nilamon ng pulang puyo ng tubig. Nagulat si Tyr nang matuklasan na ang lalaking ito ay walang anumang lakas ng sigla nang subukan niyang i-absorb ito para sa sarili niyang gamit. Hindi ba demigod ang lalaking ito? Natarante si Tyr at naisip niya, kung hindi siya demigod at walang vitality energy sa kanya, bakit siya magkakaroon ng parang demigod na lakas? Hindi maintindihan ni Tyr ang mga nangyayari. Habang siya ay tulala, iwinagayway ng kanyang kalaban ang lightsaber sa kanyang kamay at hinampas ito sa dibdib ni Tyr. Napabuga ng hangin si Tyr. Paulit-ulit din ang sunod-sunod na suntok kay Dylan. Napakaganda ng ginawa ninyong dalawa. Sabi ng matipunong lalaki at ng matanda habang papalapit sa dalawa na may masamang ekspresyon. Ang iyong likas na enerhiya ay iaalay sa dakilang Panginoon. Salamat sa pagtulong sa dakilang Panginoon na makuha ang kalansay ng Diyos mula sa libingan. Ang mga demigod na iyon ay naglunsad ng isa pang round ng pag-atake kay Tyr at Dylan sa parehong oras. Ang matipunong lalaki na iyon at ang rickety old na lalaki ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang kanilang kapangyarihan ay mas malaki kaysa sa mga nakatayo sa tabi nila.
Napilitan sina Tyr at Dylan na gumamit ng anumang paraan na kinakailangan upang harangan ang kanilang mga pag-atake. Nang magbanggaan ang ilang puwersa, nagbigay ito sa mga tao ng impresyon na dumating na ang Armageddon. Hindi napigilan ni Tyr at Dylan ang patuloy na pagsusuka ng dugo matapos mawala ang kanilang enerhiya. Napaatras ng ilang hakbang ang kanilang mga kalaban. Malinaw, hindi sila nagtamo ng anumang malubhang pinsala. Si Tyr at Dylan ay maaaring makipagkompetensya sa dalawang ito kung sila ay nasa kanilang mahusay na mga kondisyon. Pareho silang nasaktan ng husto noong panahong iyon. Ang kanilang siglang enerhiya ay lubhang naubos. Higit pa rito, ang kanilang mga kalaban ay binubuo ng napakaraming powerhouses. Hindi makalaban ang dalawa. Natagpuan ni Tyr at Dylan ang kanilang sarili sa isang tiyak na sitwasyon. Ang wrist guard ni Tyr ay pumutok sa isang nakasisilaw na gintong liwanag nang sumugod sila sa kanila. Ang gininto ang liwanag na iyon ay kasing silaw ng nakakapasong araw. Ito ay kumikinang ng maliwanag sa kanilang mga mata na nagpapahirap sa kanila na buksan ang kanilang mga mata. Sa sumunod na segundo, ang God Skeleton na may nawawalang braso ay lumipad mula sa wrist guard ni Tyr at nag-hover sa hangin. Yan ang God Skeleton. Ang matipunong lalaking iyon at ang makulit na matandang iyon ay parehong tumangala sa kawalan. Baka sa mga mukha nila ang saya. It's the God Skeleton. Mabilis, kailangan natin itong ibagsak. Kasabay ng dumadagandong na dagandong ng matandang iyon, mahigit 100 weirdo sa kanilang paligid ang lumipad patungo sa God Skeleton. Kabanata 1988. Ang mata ng Diyos. Ang God Skeleton ay tila nabuhay sa puntong ito. Nakapangangilabot na puwersa ang dumaan sa buong skeletal frame. Ang kapangyarihang iyon ay pinasabog sa mga taong iyon. Bam! Isang lindol lang na trigger dahil sa pagsabog na iyon. Ang pag-ataking ito ay may parehong antas ng kapangyarihan gaya ng kaliwang kamay ng Diyos sa libingan ng Diyos. Isang malaking sakuna ang sumabog halos kaagad na naging sanhi ng pagbagsak ng lupa ng halos kalahating metro. Lahat ng uri ng kahabag-habag na hiyawan ay nagmula sa background. Isang dosenang lalaki na may kapangyarihang labanan na katumbas ng demigod ang napatay ng God Skeleton sa loob ng ilang segundo. Bagamat ginawa ng matipunong lalaking iyon at ng matandang lalaki ang lahat ng kanilang makakaya upang labanan ang pag-atake ng God Skeleton, natangay sila ng higit sa 100 metro at nagdusa ng malubhang pinsala. Ano? Natigilan si Dylan habang pinagmamasdan ang eksenang bumungad sa kanya. Lumingon siya at tumingin kay Tyr na tumabi sa kanya. Bumangon muli si Tyr mula sa lupa. Duguan ang kanyang mga mata at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Isang pagsabog ng hindi makataong tawa ang lumabas sa kanyang bibig sa sumunod na segundo. Matapos lipulin ng mga lalaking iyon at masugitan ng husto ang matanda at matipunong lalaki, ang God Skeleton ay lumipad pabalik sa Tyr na parang naging patron niya ito. Gayunpaman, kung ang isa ay tumingin sa dalawa mula sa ibang pananaw, lumilitaw na ang God Skeleton ay kumokontrol sa katawan ni Tyr. Tyr! Sigaw ni Dylan. Inikat ni Tyr ang kanyang ulo at ikinaway ang kanyang kamay nang lalapit na sana si Dylan sa kanya. Nawala si Dylan ng isang pagsabog ng gininto ang liwanag na nagmula sa palad ng God Skeleton. Hindi na muling naglakas loob na lumapit si Dylan kay Tyr matapos bumulwak ang isang subo ng dugo. Isang kakaibang galaw ang ginawa ni Tyr na para bang nag-transform siya sa isang puppet. Natapakan niya ang mga bangkay na iyon, na nakakalat sa buong lupa ng paliko-liko, habang naglalakad siya patungo sa mga demigod na iyon. Ang pares, na dating tiwala sa kanilang mga kakayahan, ay nagsisimula ng magpanik sa puntong ito. Hindi man lang sila nang ahas na umiwas sa pag-atake nang makita nilang manipulahin ng God Skeleton si Tyr para magpasabog ng pag-atake sa kanila. Isang itim na liwanag na haligi ang bumaba mula sa langit sa eksaktong sandaling iyon, na pinasabog ang pag-atake ng God Skeleton. Mabangis na tumangala si Tyr sa kawalan, at gayon din ang God Skeleton na lumutang sa likuran niya. Ginawa rin ito ang parehong kilos habang nakatingin sa langit. Sa wakas, nagpakita ka na. Hindi ba ito ang matagal mo nang pinaplano? Sa kasamaang palad, ang mundong ito ay hindi na sa iyo. Bakit lahat kayo ay magtatangka na baguhin ang inyong kapalaran laban sa kalikasan? Hindi maipaliwanag ang sinabi ni Tyr. Pagkatapos nito, ang kanyang boses ay naging lubhang nakakatakot at hindi makontrol, ipakita ang iyong sarili. Ang mata ng Diyos. Dumagundong-dumagundong.
Ang hindi mabilang na mga ulap ay lumitaw ng wala sa oras at natatakpan ang kalangitan. Ang mga thundercloud na iyon ay nabuo sa isang malaking puyo ng tubig sa bilis na nakikita ng mata. Pagkatapos, sa gitna ng puyo ng tubig, isang napakalaking mata ang lumitaw. Ang mata na iyon ay tila tao. Gayunpaman, kung tititigin ng matagal ang mata na iyon, mararamdaman nila na parang nakita sila ng mata na iyon. Ang mata ng Diyos. Nagulat si Dylan. Nang sumigaw ang kanyang kaibigan sa pariralang E of the God, wala siyang ideya kung ano ang sinasabi niya. Nakumbinsi ng estado ni Tyr si Dylan na hindi sa kanya nanggaling ang katagang sinigawan ng kaibigan. Si Tyr ay nahulog sa kontrol ng God Skeleton. Itinaas ni Tyr ang kanyang ulo at tumangala sa napakalaking mata sa kalangitan. Hindi niya napigilan ang sarili na tumawa ng matinis, "You want to reshape your body with mine. Dream on." With that, nagsimulang manginig ng husto ang katawan ni Tyr. Ang God Skeleton sa likod niya ay nagradiated ng sobrang nakakasilaw na gintong liwanag at napalibutan si Tyr. Tila naging isa si Tyr sa kalansay ng Diyos, at hindi nagtagal ay nabuo sila bilang isang higanteng araw. Ang napakalaking light ball na iyon ay bumaril sa langit at tumama sa mata na nakabitin sa kalangitan. Biglang nanlaki ang mata na iyon, na parang isang bola ng enerhiya na sapat na malakas para sirain ang buong planeta ay sumabog patungo sa mata na iyon. Sa kawalan, dalawang nakakatakot na puwersa ang nagharap sa isa't isa. Ang banggaan ay nagdulot ng napakalaking epekto sa lupa, na nabasag ang paligid na parang mga basag na salamin. Lalabas na sa lalamunan ng puso ni Dylan nang makita ang tagpong ito. Anong uri ng kapangyarihan ito? Nabasag nito ang buong kalangitan. Ito kaya ang kapangyarihang taglay ng mga maalamat na Diyos. Ang nakakatakot na sagupaan ng mga enerhiya ay patuloy na nagaganap. Ang mga tunog na nagre-resulta mula sa mga banggaan na iyon ay parang 10,000 halimaw ang humihiyaw sa hangin. Umabot ng halos 1 minuto bago natapos ang komprontasyon ng magkabilang panig. Matapos mawala ang liwanag sa kawalan, napansin ni Dylan na ang God Skeleton, na unang nakatayo sa likod ni Tyr, ay lumipad diretso sa malaking mata na iyon. Nilamon muli ng thundercloud ang mundo pagkatapos noon. Lahat sila ay naglaho ng huminahon ang mga bagay, kung ito man ay ang God Skeleton, ang mata sa kawalan, o ang dalawang nasugatang demigod. Nahimatay si Tyr. Bumagsak siya sa lupa mula sa taas na 100 metro. Nilabanan ni Dylan ang sakit at mga pinsalang natamo niya. Mabilis siyang sumugod sa lugar kung saan nahulog si Tyr mula sa langit at naabutan niya ang kaibigan sa tamang oras. Tyr! Tyr! Ilang beses na sunod-sunod na tinawag ni Dylan ang pangalan ni Tyr, ngunit tila nag-blackout ang huli. Hindi man lang siya nag-react sa mga tawag ng kaibigan. Nagulat si Dylan. Ipinagpalagay niya na namatay na si Tyr. Hindi niya namamalayan ang hininga ni Tyr at nadiskubre niya na humihinga pa rin ng maluwag sa ilong ang kaibigan. Wala nang oras si Dylan para isipin ang kanyang nasaksihan. Inakbayan niya agad si Tyr. Kailangan niyang maibalik si Tyr sa Celestial Empire sa lalong madaling panahon upang siya ay magamot. Bagamat si Tyr ay isang demigod, hindi malinaw kung gaano katagal siya makakaligtas pagkatapos dumaan sa mga nakakatakot na sitwasyon. Bago pa man makalayo si Dylan kasama si Tyr sa kanyang likuran, ilang SUV ang lumitaw sa kanyang harapan. Naging balisa si Dylan pagkatapos niyang dumaan sa napakaraming bagay, na iniwan siya sa isang estado ng paranoia. Sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, handa pa rin siyang lumaban. Ang mga SUV na iyon ay huminto nang wala pang 100 metro ang layo mula sa duo. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, nakahinga ng maluwag si Dylan nang makitang ang mga ahente ni Clock ang lumalabas sa sasakyan. "Ayos lang ba kayong dalawa?" Lumapit sa kanila ang pinuno ni Clock na si Dima. "Nasaan ang iba?" Lahat ay patay, hindi umiwas si Dylan sa anuman. "Kaming tatlo na lang ang nakaligtas," mataray niyang pahayag. "Oo nga pala, may 2 pang demigod sa loob ng God's Tomb, pero hindi ko alam kung makakarating sila o hindi." Tumingin muna si Dima kay Dylan, pagkatapos ay kay Tyr sa kanyang likuran, at panghuli kay Kakas, na hindi gumagalaw sa gilid. Bumantong hininga siya bago sinabing, "You guys shouldn't have come." Isang grupo ng mga misteryosong lalaki ang biglang lumitaw ngayon. Kumunat ang noo ni Dylan. May kaugnayan ba sila sa iyo sa anumang paraan? May ideya ka ba kung sino sila? Galing sila sa GPE. Kabanata 1989.
Ang pari. Galing sila sa GPE. Sagot ni Dima. Sinasabi mo bang kabilang sa GPE ang grupo ng mga weirdo na lumitaw ngayon? Marahas na tumibok ang puso ni Dylan. I'm not sure. However, Dragon Squad's Lord of the Red Tower gave this information to me. Siya ang nag-request na sunduin ko kayo dito. Clock and GPE? Of course, have nothing to do with each other. Ang organisasyon ay may pananagutan lamang sa pagpapanatili ng kaayusan dito nang buksan ang libingan ng Diyos. Maikling paliwanag ni Dima, nagdusa kayong dalawa ng malubhang pinsala. Ngayon na ang oras para samahan ninyo kami sa pag-alis dito. Maya-maya ay darating ang mga ahente mula sa Dragon Squad para sunduin kayo. Wala nang ibang pagpipilian si Dylan sa kasalukuyang sitwasyon. Wala siyang dahilan para tanggihan ang alok ni Dima. Malamang na mamatay si Tyr dito kung hindi niya sinunod ang mga ahente ni Clock. Kaya naman, sumakay siya sa kotse kasama sina Tyr at Kakas. Dumating ang grupo sa isang estate sa isang kalapit na lungsod makalipas ang halos 2 oras. Matapos ayusin ang trio dito, pinakilos ni Clock ang mga ahente nito para kumuha ng malaking bilang ng mga mahiwagang halamang gamot para sa paggamot ni Tyr. Kasabay nito, binalaan ni Dima si Dylan na lubhang mapanganib sa labas. Maaaring magpakita ang mga GPE cyborg na iyon anumang oras. Maliban kung talagang kinakailangan, hindi sila dapat gumala at dapat manatili sa estate. Sa kanilang pakikipagtulungan lamang masisiguro ni Clock na ang trio ay hindi matutuklasan ng mga cyborg. Noon lamang napagtanto ni Dylan na ang mga nagsusuot ng mga high-tech na suit ay tinutukoy bilang mga cyborg. Gayunpaman, siya ay naguguluhan. Hindi ba totoo na sinabi ng GPE na alam niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mundo? Paano masasabi ni Clock na ligtas ang manor na ito? Hindi na nagdetalye pa si Dima. Nag-iwan siya ng ilang mga ahente upang bantayan sila pagkatapos na tumira ang tatlo. Pagkatapos nito, nagkusa si Dima na umalis sa estate. Nagmamadali siyang umalis na parang may importanteng aasikasuhin. Simula nang bumalik sila mula sa God's Tomb, nakoma si Tyr. Hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng paggising sa kabila ng maraming paggamot. Labis na nag-aalala si Dylan sa kanya. Si Dylan ay nanatili sa estate sa loob ng 3 araw ng personal na dinala ng Dragon Squad's Green Dragon at Black Turtle ang kanilang mga ahente dito. Kamusta na kaya si Tyr ngayon? Kaagad na tinanong ni Green Dragon at Black Turtle si Dylan tungkol sa sitwasyon ni Tyr sa sandaling pumasok sila sa estate. Medyo seryoso ang sitwasyon, sagot ni Dylan. 3 araw na siyang nakoma at hanggang ngayon hindi pa rin nagigising. Bilis! Hebir! Hebir! Sigaw ni Green Dragon. Isang lalaki na nakasuot ng damit ng klero at may dalang ashwood sword sa kanyang likod ang pumasok sa gusali. Makikilala ito ni Tyr kung gising siya ngayon. Ilang taon na ang nakalilipas, nagpakita si Hebir noong nakikipag-usap si Tyr kay Spores, ang matandang freak sa Bale City. Sinabi na si Hebir ay tagapagmana ng isang seksyon ng metaphysics sa sinaunang martial arts world, ngunit sa halip ay pinili niyang sumali sa Dragon Squad. Bakit ka nakahanap ng pari? Napatulala si Dylan. Napakamot sa likod ng kanilang mga ulo ang Green Dragon at Black Turtle. Paliwanag ni Black Turtle, hiniling ng Lord of the Red Tower na dalhin namin siya dito, paliwanag niya. Ang sitwasyon ngayon ni Tyr ay ang epekto ng pagiging sinapian ng masamang espiritu. Kailangang magsagawa ng exorcism. Nagulat si Dylan. Pagkasabi nito, si Tyr ay namanipula ng kamalayan ng Diyos nang siya ay bumalik mula sa libingan. Na ang Diyos ay napahamak sa loob ng millennia, kaya tila lubos na katanggap-tanggap na ilarawan ang kalagayan ni Tyr sa panahon ng pag-aari ng Diyos. Nasaan si Tyr? Bilasan mo at dalhin mo ako para makita siya, pakiusap ni Hebir. Agad namang sumagot si Dylan, nasa loob siya. Sumama ka sa akin. Pagdating ni Jalbir, nadiskubre niyang nakahiga si Tyr sa kama na parang bangkay. Sinuri ni Hebir ang kanyang palso at sinuri ang kanyang mga mata. Sa wakas, kinagat niya ang gitnang daliri at pumulandet ang isang patak ng dugo sa noo ni Tyr. Mabilis na naabsorb ni Tyr ang patak ng blood essence na iyon na parang may kakayahang sumipsip ng dugo ang balat niya. Tulad ng inaasahan, siya ay sinalakay ng pathogenic energy. Biglang naging solemn na si Hebir. He concluded after checking on Tyr, kailangan nating magsagawa ng ritual ng exorcism sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang mga epekto ay hindi maarak.
Sigurado ka bang gagana ito? Nag-aalalang tanong ni Dylan habang nagdududa sa paraan ni Javier sa pagsasagawa ng pag-anong ritual. I dare not promise you anything else, but I'm the Mount Aberonce's legitimate successor. Pagdating sa ganitong bagay, mayroon pa akong ilang tricks up my sleeve. Don't worry about it. Maasahan mo ako. Gumawa ng listahan si Javier at ibinigay ito kina Dylan at Green Dragon. Ang mga materyales na ito ay mahalaga, sabi niya. Dapat mong hanapin ang lahat ng mga mahiwagang ito na materyales para sa akin bago maghating gabi ngayong gabi. Lutong oatmeal, anting-anting, ancient Egypt's red ink, red threads, and Greek coins. Master Bethel, hindi Celestial Empire ito ay ibang bansa, sabi ni Dylan. Ang Green Dragon ang nahirapang maintindihan ang listahan. Mahirap para sa amin na makuha ang mga materyales na kailangan mo. Dapat mahanap mo sila para sa akin. To be honest, I have some of the materials with me, mataimtim na sabi ni Javier. Gayunpaman, mas malubha ang kalagayan ni Tyr kaysa sa inaakala ko. Natatakot ako na hindi sapat ang dala ko. Mabuti naman kapag sinabi mong ang anting-anting na ito at ang pulang tinte ng Ancient Egypt ay ginamit para sa exorcism, ngunit ang mga butil ay ginagamit upang harapin ang mga zombie, tama ba? Si Green Dragon, nagdududang tanong. Si Tyr ay sinapian ng multo, hindi nakagat ng mga zombie. What do you need oatmeal for? Kailangan kong gawin ang ritual hanggang hating gabi, paliwanag ni Javier na may masamang tingin. Hindi ba pwedeng kumagat na lang ako kapag nagugutom ako? Walang imik si Green Dragon. Agad na hinanap ni Dylan ang mga ahente ni Clock para sa tulong. Inaasahan nilang magagamit ang mga mapagkukunan ng organisasyon upang mahanap ang kanilang hinahanap sa lungsod. Bagamat mahirap makuha ang mga materyales na ito, natagpuan nila ang ilang mga Celestians dito pagkatapos humingi ng tulong sa mga ahente ni Clock at pinagsama-sama ang mga bagay na kailangan ni Javier. Sa gabi, nagtayo si Javier ng altar sa manor at nagsimulang magsagawa ng ritual ng exorcism. Samantala, sa ibang lokasyon sa loob ng lungsod, isang grupo ng mga ahente ni Clock ang tumakbo sa paligid na may sarili nilang mga gawain. Isang puting magandang hayop na watawat ang nakadisplay sa harap ng gate ng gusali. Ang watawat na ito ay opisyal na kumakatawan sa organisasyon. Ang gusaling ito ay dapat na sangay ni Clock sa lungsod na ito. Isang alarma ang tumunog sa gusali, na labis na nagpakaba sa mga ahenteng iyon. Isa-isa nilang hinawakan ang kanilang mga armas at humarap sa direksyon ng pasukan ng gusali. Sa entrance, nakita ang isang lalaking nakatoksido at fedora. Nasundan siya ng isang grupo ng mga cyborg ng GPE. Papalapit na ang grupo sa gusali. Tumigil ka nga dyan. Sino kayo? Kabanata 1990. Nasaan sila? Ang isa sa mga ahente ng Clock, na nakabantay sa pasukan, ay agad na sumugod at sinigawan sila. Iniabot ng Ginoong iyon ang kanyang kamay sa hangin at sinipsip ang ahente sa kanyang pagkakahawak. Hindi mahalaga kung sino ako. Deklare niya. Hilingin mo ang boss mo na lumabas at makita ako. Sa sinabi niyang iyon ay may halong ngiti sa labi, ngunit lumakas ang kanyang kamay na sumasakal sa gwardya. Isang kaluskos ang narinig sa huli. Kinagat ng Ginoong iyon ang leeg ng ahente. Inatake tayo ng mga kalaban. Nang makita ito, ang ibang mga ahente ay naglunsad din ng pag-atake sa kanilang mga kaaway, na pinamunuan ng Ginoo. Samantala, ang mga cyborg na iyon ay sumugod ng napakabilis. Pagkaraan ng ilang sandali, makikita ang mga katawan na nakakalat sa lupa. Hindi lahat ng cyborg ay nakaabot sa lakas ng demigod. Ang pinakamahina sa kanila ay may lakas ng transformation sa gitna at huling mga yugto. Sa harap ng mga cyborg na ito, ang mga ahenteng ito ay walang kapangyarihang lumaban. Habang nagaganap ang patayan sa labas, isang lalaki na tila commanding officer ang tumatawag sa loob ng opisina. Nang makakonekta ang telepono ay doon nanggaling ang boses ni Dima. Sabi niya, "Shoot, boss, ang branch natin ay inatake ng mga cyborg. As you might have guessed, they must be here to look for those Celestians. Now is the time for your side to get ready." Maaalala ka ni Clock? Nagsimulang manginig ang boses ni Dima sa kabilang linya. Oo naman boss. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, ipinakita ng ahente na iyon ang isang ekspresyon ng hindi kumikibo sa harap ng kamatayan.
Sa isang malakas na kalabog, sinipa ang pinto ng kanyang opisina. Isang GPE cyborg ang pumasok mula sa labas. Nanginginig ang buong commanding officer. Isang light purple na halo ang pumaligid sa kanyang katawan sa isang kisap mata-mata. GPE, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Agad na lumitaw ang opisyal na iyon sa harap ng cyborg na iyon at sinuntok ang cyborg na iyon sa dibdib. Nanatiling hindi gumagalaw ang mukha ng cyborg na iyon sa harap ng mabilis at mabangis na suntok ng opisyal. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa opisyal na iyon na may nakakatakot na ngiti. Pagkatapos ay itinaas ng cyborg na iyon ang kanyang kamay at ikinuyot ito sa leeg ng opisyal, itinaas ang kanyang katawan sa itaas ng kanyang ulo. Nanlaki ang mga mata ng cyborg, at isang bagay na tila mga laser ang bumaril sa kanyang mga mata, na nagsunog sa opisyal na iyon hanggang sa abo. Isang grupo ng mga ahente ni Clark ang nakahilera sa isang tahimik na gilid ng gusali pagkaraan ng ilang sandali. Ang mukha ng Ginoo ay pinalamutian pa rin ng nakakahiyang ngiti. Hayaan mong tanungin ko kayong lahat ng isang tanong. Sabi niya, isa lang. Tell me, saan niyo tinago lahat ng mga Celestians na yan? Walang sumagot. Lahat ng mga ahente ay pinandilatan ng Ginoo na may katulad na hitsura ng pagkapuot. Kinamumuhian nila siya kaya gusto nilang kainin siya ng buhay. Muhaha. Isa lang tanong ko sayo. Ganun ba talaga kahirap sumagot? Hindi ba kayo mga GPE? Hindi ba kayo kilala bilang God's perspective? Nini siya ng isang ahente. Hindi ba dapat alam mo ang lahat ng bagay tungkol sa mundo? Kung gusto mong malaman kung saan sila nagtatago, magagawa mo ito ng mag-isa. Nawala ang ngiti ng Ginoong iyon sa isang kisap mata. Sa isang iglap ay nagpakita siya sa harap ng ahenteng iyon at inilapat ang kanyang kamay sa noo ng ahente. Kinawian niya, nililibak mo ba ang GPE? Ang noo ng ahente na iyon ay sumabog sa isang madugong ambon na may isang putok habang ang Maginoo ay dahan-daang nagpuwersa. Walang mali sa tanong ng ahente. Maaaring malaman ng GPE ang lahat tungkol sa mundo na para bang ang organisasyong iyon ang nagmamay-ari ng pananaw ng Diyos. Ang pangalan ng kanilang organisasyon ay hinango sa pagdadaglat ng God's perspective. Ngayon, sinubukan ng demigod ng GPE na dagdagan ang nalalaman tungkol sa kinaroroonan ng grupo ni Tyr sa pamamagitan ng pag-iwas ng impormasyon mula sa bibig ng ahente ng Clark. Sa katunayan, ito ay isang bagay na mahirap para sa kanila na paniwalaan. Posible bang magkaroon ng problema sa pananaw ng Diyos ng GPE? Pagkatapos niyang patayin ang ahente, ang Ginoong iyon ay lumapit sa isa pang ahente. Muli, ipinatong niya ang kanyang kamay sa mukha ng ahente at sinabing, sabihin mo sa akin, nasaan ang mga Celestians na iyon? Hindi ko alam. Boom! Isa pang malutong na tunog ang narinig, at ang ulo ng ahente ay nabugan ng ambon ng dugo. Maaari mong sabihin sa akin. Pagkaraan, ang Ginoo ay naglakad patungo sa susunod na ahente. Ayoko. Bago pa matapos ang ahenteng ito, sumabog ang ulo ng Ginoo. Sa sumunod na 20 segundo, ang Ginoong iyon ay patuloy na nakadikip ang kanyang mga kamay sa mga noo ng mga ahenteng iyon. May mga sunod-sunod na tunog ng pagsabog ng kanilang mga ulo. Hanggang sa napatay niya ang pang-11 ahente, tuluyang bumagsak ang isa sa mga ahente. Teka, sasabihin ko sayo. Sasabihin ko ngayon. Please don't kill me. Please spare me. Gaano man kalakas ang kanyang mga psikolohikal na katangian, matapos masaksihan ang kalunos-lunos na pagkamatay ng higit sa 100 kasamahan niya gamit ang sarili niyang mga mata, hindi nakayanan ng ahenteng ito ang gayong takot. Nagkaroon siya ng nervous breakdown at inilantad ang kinaroroonan ng mga Celestian sa isang hysterical na boses. Matapos marinig ang sagot, ang Ginoo ay tumango bilang kasiyahan at sinabi, hindi ba ito tama? Siya ay natawa, inayos ang kanyang tuxedo, at itinuwid ang kanyang sombrero, na tila baluktot ng kaunti. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at sinabi sa grupo ng mga cyborg. Sa likod niya, patayin silang lahat. Kaway-kaway na hiyawan ang sumabog mula sa loob ng gusali. Ang sangay ni Clark ay tuluyang natupok ng apoy. Ang kalahati ng langit ay naliwanagan ng nagngangalit na apoy. Nakatingala ang Ginoong iyon sa langit habang papalabas ng gusali. Unti-unting dumidilim ang langit. Isang sobrang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ka makakalayo sa amin, mga demigod ng Celestial Empire. Pagsapit ng gabi, sa looban ng ari-arian kung saan nagkukubli si Tyr at ang kanyang mga kaibigan,
inilagay si Tyr sa harap ng isang altar, at napapaligiran siya ng mga pulang sinulid na nakasabit sa mga baryang Griego. Hinawakan ni Hebir ang Ashwood Sword, na may talisman dito. Tumalbog siya sa buong altar at kay Tyr. Nagpatuloy siya sa pag-awit ng hindi maintindihan ng mga spelling at ipinakita ang pag-uugali na itinuturing na nakakatuwa sa iba. Si Dylan, Green Dragon, at ang iba ay nakatayo sa gilid habang pinapanood nila ang performance ni Hebir. May kakaiba silang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagkatinginan ang tatlo. Sa wakas, itinaas ng Green Dragon ang kanyang ulo upang tingnan ang buwan habang paulit-ulit na binubuko at isinasara ang kanyang bibig. Ano ang ginagawa mo? Hindi maiwasang magtanong ni Black Turtle. Paf! Biglang humagalpak ng tawa ang Green Dragon. Hindi ko mapigilan. Hindi ko mapigilan. Tingnan mo kung gaano nasisiraan ng bait si Hebir. Ha ha ha.